Martial Peak, Kabanata 4913. Ang pinakamahinang 7th Grade Heaven Opening Realm Master. Ito ay isang bagay na pinag-aalala ni Yang Kai noon pa man. Tiyak na may ilang paggalaw nang makita ang pasukan sa Void Corridor sa gilid na ito. Ang una niyang inaalala ay baka matuklasan ng Black Ink Clan ang Void Corridor. Kung mangyayari iyon, magagawa ng Black Ink Clan na salakayin ang Black Territory sa pamamagitan ng Void Corridor. Kung talagang ganoon nga, ang pagkakaroon ng no-return pass ay mawawalan ng saysay at ang hindi mabilang na mga taon ng dedikasyon at sakripisyo ng Cave Heavens at Paradises ay magiging walang halaga din. Dahil mismo sa pag-aalala niya tungkol sa isyong ito kaya nakipagsapalaran si Yang Kai na pumunta at ayusin ang landas mismo. Lumayo pa siya para putulin ang daan pabalik. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, mabuti na lang at natuloy siya sa kanyang mga aksyon. Kung hindi, dapat imbestigahan ng mga tao ang sitwasyon sa sandaling lumitaw ang pasukan sa Void Corridor. Ang ipinagtataka niya ngayon ay ang 7th Grade Heaven Opening Realm Master na nasa harap niya. Saan lang nanggaling ang taong ito? At, saan ang lugar na ito? Pagkatapos mag-isip-isip sandali, kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing. Binabati ni Junior Yang Kai si Senior. Ang matandang lalaki na isang 7th Grade Heaven Opening Realm Master ay itinaas ang kanyang mga mata upang tingnan si Yang Kai. Ang tingin sa kanyang mga mata ay kasing tahimik ng isang sinaunang balon. Siya ay tila isang tao ng ilang salita. Marahil ay masyadong ipinagmamalaki niya na makipag-usap sa isang 6th Grade Heaven Opening Realm Cultivator tulad ni Yang Kai. Tumibok ang puso ni Yang Kai bilang tugon habang ang hindi malinaw na pakiramdam ng pagkabalisa ay bumalot sa kanya. Sa totoo lang, sinadya niyang isiwalat ang kanyang pangalan para ma-verify ang isang bagay. Sa ngayon, hindi na maituturing ni Yang Kai ang kanyang sarili bilang isang walang pangalan sa 3,000 mundo. Kung ito man ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang Master ng Voidland, Great Emperor ng Star Boundary, o ang kanyang iba't ibang aksyon sa Black Prison, sapat na para sa kanyang pangalan na may palibot sa lahat ng Cave Heavens at Paradises. Kung ang kabilang partido ay isang master mula sa isa sa mga Cave Heavens o Paraiso, walang saysay para sa kanya na hindi pa niya narinig ang pangalan ni Yang Kai. Gayunpaman, sa paghusga sa reaksyon ng matandang lalaki na nasa 7th Grade Heaven Opening Realm, malinaw na hindi pa niya narinig si Yang Kai hanggang ngayon. Ibinaling ng mata ng matanda ang mga kasunod na prutas habang mahina niyang sinabi. Akin ang Profound Yin Spirit Fruit na ito. May pagtutol ka ba? Hindi man lang makilala ni Yang Kai ang mga spirit fruit na iyon, kaya paano siya tatutol sa anuman? Gayunpaman, sa pagtingin sa saloobin ng matanda, naramdaman niya na ang mga tinatawag na Profound Yin Spirit Fruits ay lubhang kapakipakinabang sa Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, agad na kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ang mga kayamanan ay para sa mga may kakayahang kunin ang mga ito. Mangyaring tulungan ang iyong sarili, Senior. Bahagyang tumango ang matanda, nasiyahan sa pagganap ni Yang Kai. Lumipat upang tumayo sa harap ng Spirit Fruit Tree sa isang iglap. Iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang Profound Yin Spirit Fruits bago ito inilagay sa isang kahoy na kahon na inihanda niya ng maaga. Malinaw na napansin ni Yang Kai ang kagalakan na sumili sa mga mata ng matanda. Kaya lalo siyang naniwala na ang Profound Yin Spirit Fruits ay talagang napakahalaga sa matanda. Nang malapit na siyang magtanong ng ilang mga katanungan upang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kanyang sitwasyon, isang biglaang pagbabago ang naganap. Tumalikod ang matandang lalaki na 7th Grade Heaven Opening Realm at biglang hinampas ang kanyang palad kay Yang Kai nang walang anumang babala. Ang World Force sa paligid ng palad na ito ay marahas na lumundag, at pumutok ang hangarin na pumatay na parang gusto niyang patayin kaagad si Yang Kai. Nagulat si Yang Kai. Hindi niya akalain na susubukang patayin siya ng kabilang partido pagkatapos mamitis ng mga prutas. Sinisikap bang patahimikin ng matandang ito ang nakasaksi sa krimen sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya para hindi niya ilantad ang bagay na ito mamaya. Sa kabutihang palad, sa kabila ng kanyang pagkabigla, si Yang Kai ay hindi walang pagtatanggol. Siya ay nag-iisa na dumating sa lugar na ito, kaya't hindi niya na-relax ang kanyang pagbabantay kahit isang sandali. Nahaharap sa biglaang hampas ng palad na ito, hindi nang ahas si Yang Kai na maging pabaya. Dali-dali niyang pinakilos ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe at naglunsad ng ganting atake. Nagkaroon ng malaking pagsabog. Nang magbanggaan ang kanilang World Force, ang figure ni Yang Kai ay pinalipad pabalik. Samantala, ang matanda na 7th Grade Heaven Opening Realm ay walang tigil. Isang mahinang sigaw ng pagkagulat ang lumabas sa bibig ng matanda. Bagamat isang palitan lang iyon, naramdaman niyang espesyal si Yang Kai. Sa lohikal na pagsasalita,
Pagkatapos na tamaan ng biglaang pananambang ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na katulad niya, isang 6th grade Heaven Opening Realm Junior ang dapat na masugatan ng husto kung hindi man patay. Sa kabaligtaran, ang brat sa kanyang harapan ay tila hindi naapektuhan. Iyon ay talagang hindi kapanipaniwala. Maging si Yang Kai ay nagulat sa kinalabasan na ito. Maaaring mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa kanya, ngunit hindi niya maalis ang malabong pakiramdam na may mali. Wala nang oras para mag-isip pa siya ng kung ano-ano kahit na parang anino na ang hinahabol ng matanda na 7th grade Heaven Opening Realm Master. Habang papalapit ang matanda, gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga kamay. Isang mahiwagang liwanag ang bumaril mula sa kanyang palad sa susunod na sandali at sumabog patungo kay Yang Kai. Bago pa man masyadong malapit ang ilaw, bigla itong nag-transform sa isang malaking light barrier at hinarang din ang lahat ng ruta kung saan maaaring umiwas si Yang Kai. Si Yang Kai ay nagbigay ng galit na galit at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe. Tinatawag ang Asher Dragon Spear, nag-sweep out siya gamit ang kanyang Supreme Limitless Spear Art. Ang kanyang sibat ay bumaril na parang dragon at naging mga anino ng sibat na sumasakop sa buong kalangitan. Nabasag ang light barrier habang umatras ang figure ni Yang Kai. Kasabay nito, ang matanda na 7th grade Heaven Opening Realm Master ay napapikit habang ang pagkalito sa kanyang mukha ay lumakas at lumakas. Nagulat siya sa lakas na ipinakita ni Yang Kai, ngunit hindi niya itinigil ang kanyang mga pag-atake. Tinatawag ang isang long sword sa kanyang kamay, ang matanda ay naglaslas gamit ang isang malamig na liwanag ng espada. Libu-libong mga alon ng espada ang sumabog sa paligid niya. Sa gitna ng magkasalungat na tunog, walang katapusang nabangga ang World Force. Ang dalawang figure ay nasangkot sa labanan at nawasak ang mundo sa kanilang paligid, na nag-iiwan ng pagkawasak sa kanilang kalagayan saan man sila magpunta. Sa kalagitnaan ng laban, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at sa wakas ay napagtanto kung ano ang mali. Ang matandang ito ay talagang nasa 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit siya ay mas mahina kaysa sa sinumang 7th grade Heaven Opening Realm Master na nakilala ni Yang Kai. Masasabing hindi pa nakilala ni Yang Kai ang isang mahinang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang aura mula sa katawan ng matanda ay malinaw na nagsasaad na siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit kahit na ano paman, ang kapangyarihang ibinibigay niya ay bahagyang mas malakas kaysa sa maaaring makuha ng 6th grade Heaven Opening Realm Master. Malayo ito sa pamantayan ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang kanyang intensyon na patayin si Yang Kai ay kasing linaw ng araw, at ang katotohanan na naglunsad siya ng biglaang pag-atake ay ang pinakamahusay na patunay. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala si Yang Kai na hindi pinipigilan ng matanda ang kanyang lakas. Sa madaling salita, ilalabas niya ang lahat. Ano ang nangyayari? Hindi maintindihan ni Yang Kai, ngunit malabo niyang nahulaan na ang kabilang partido ay nasugatan at hindi maaaring gamitin ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, lihim siyang nagpasalamat. Ito ay isang mapalad na sitwasyon para sa kanya. Kung hindi, mahirap para sa kanya na labanan. Si Yang Kai ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm lang kung tutusin, at kahit na siya ay maituturing na hindi magagapi sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Magiging kwalipikado lang siya para sa isang pakikipagharap sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master kung mag-transform siya sa kanyang Great Dragon form. Sa panahon ng paghaharap, hindi napigilan ng matandang 7th grade Heaven Opening Realm na mabalisa nang makita niyang hindi niya kayang talunin si Yang Kai kahit na matapos ang napakatagal na panahon. Unti-unting lumabas ang itim na aura mula sa kanyang katawan, at maging ang kanyang mga mata ay unti-unting inabutan ng dilim. Nang tumangala si Yang Kai at nagtama ang kanilang mga mata, naramdaman niyang biglang lumubog ang kanyang puso. Isang Black Ink Disciple. Ang itim na aura at mga mata na puno ng kadiliman ay ang pinakahalatang katangian ng isang Black Ink Disciple. Bukod dito, si Yang Kai ay nakatagpo ng higit sa isang Black Ink Disciple sa nakaraan, kaya ang ganitong uri ng hitsura ay hindi pamilyar sa kanya. Nang sadyang ipahayag niya ang kanyang pangalan bilang pagsubok kanina, ang kompletong kawalan ng reaksyon ng kabilang partido ay nagbigay kay Yang Kai ng masamang pakiramdam. Magkagayunman, siya ay nakahawak sa isang kislap ng pag-asa. Inaasahan niya na ang matandang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi mula sa alinmang Cave Heaven o Paradise kundi mula sa isa sa mga dakilang puwersa ng second class tulad ng High Grade Heaven Opening Realm Master sa Shattered Heaven, na magpapaliwanag kung bakit ang matanda. Hindi pa narinig ng lalaki ang kanyang pangalan. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon bagaman, hindi iyon ang kaso. Ang matandang ito ng 7th grade Heaven Opening Realm Master ay isang Black Ink Disciple.
Hindi napigilan ni Yang Kai ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Ang isang Black Ink Disciple ay hindi makikilala sa kanilang panlabas na anyo lamang. Kung ang matinding labanan na ito ay hindi pinilit ang kabilang partido na aktibong ilantad ang kanyang sarili, si Yang Kai ay walang paraan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Hindi mapataas ng Black Ink Strength ang kapangyarihan ng isang Heaven Opening Realm Master, mababago lamang nito ang kanilang kalikasan. Gayunpaman, maaaring payagan ng Black Ink Strength ang isang Heaven Opening Realm Master na malagpasan ang kanilang mga limitasyon at sumulong ng walang hanggan sa kanilang cultivation. Lahat ng nakita at narinig ni Yang Kai sa Black Territory ay nagturo sa kanya na may mga kawalan sa ganoong uri ng walang limitasyong pag-unlad. Hindi lahat ay makatiis sa presyon sa panahon ng pambihirang tagumpay. Mayroong ilang mga Black Ink Disciples sa Black Territory na sumabog at namatay nang lumampas sa kanilang orihinal na mga limitasyon. Ang ilan ay nakaranas din ng mga pagbabago sa kanilang hitsura, ang kanilang mga katawan ay nagiging maling hugis o natatakpan ng malalaking cyst at welts. Walang mga librerag pakinabang sa mundo. Kung nais ng isang tao na tamasahin ang isang kalamangan, pagkatapos ay kailangan nilang magbayad ng isang presyo. Sa kasamaang palad, ang mga karaniwang tao ay ignorante at ang kakayahan ng Black Ink Strength na makalusot sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm ay lubhang kaakit-akit. Iyon ang dahilan kung bakit ang Cave Heavens at Paradises ay palaging naglilihim ng impormasyon tungkol sa Black Ink Clan, baka may mga tao na hindi makalaban sa tukso at nakipagsapalaran upang hanapin sila. Ang 7th Grade Heaven Opening Realm na matandang ito ay maaaring nagpahayag ng Black Ink Strength sa kanyang galit, ngunit ang kanyang lakas ay hindi tumaas kahit kaunti. Sa kabaligtaran, unti-unting nalaman ni Yang Kai ang background ng matanda. Kung ang kabilang partido ay nasa kanyang kalakasan, kailangan ni Yang Kai na gamitin ang kanyang Dragon Transformation para magkaroon ng pagkakataong makipaglaban sa kanya. Ngayon na malinaw na nabawasan ang lakas ng matanda, hindi na kailangan ng ganoong problema. Isa pang matinding banggaan ang naganap, at nang ang magkabilang panig ay napatras dahil sa pagsabog, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat gamit ang isang kamay at ikinuyom ang kanyang kabilang kamay sa isang kamao. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinato ang kanyang kamao. Ang pagindayog ni Yang Kai ay tila hindi nakakapinsala at kahit na medyo nakakatawa, ngunit ang ekspresyon ng matandang 7th Grade Heaven Opening Realm Master ay lubhang nagbago sa ilalim ng suntok na ito. Ang figure ng matanda ay dumanas ng matinding pagkabigla, at nagluwa siya ng sariwang dugo bilang resulta. Cow Punch. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga Black Ink Disciples ay simpleng Heaven Opening Realm Masters na napinsala ng Black Ink Strength. Ang kapangyarihang hawak nila ay ang parehong kapangyarihan mula sa kanilang miniature universe. Paano mabibigo si Yang Kai na abutin ang pagkakataong ito matapos makipaglaban sa matanda ng napakatagal na panahon? Ang pagtunton sa World Force ng kalaban pabalik sa kanyang miniature universe, ang Cow Punch secret technique ni Yang Kai ay nakamit ang tagumpay sa isang hit. Una sa lahat, ito ay isang secret technique na nilayon para sa mahihina upang talunin ang malakas, kaya hanggat may sapat na oras si Yang Kai para maghanda, kahit na ang isang 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay magdurusa ng labis pagkatapos na tamaan ng suntok na ito. Ang miniature universe ng matanda ay agad na nabaligtad, at ang kanyang World Force ay nabigong damaloy ng maayos. Isang pagsabog ng mga bituin ang lumitaw sa kanyang paningin at sa sandaling iyon, hindi na mas matindi pa ang kilabot sa kanyang puso. Noong una ay inakala niya na ang kanyang kalaban ay isa lamang 6th Grade Heaven Opening Realm Master na madali niyang mapatay, ngunit sino ba ang makakaalam na ang 6th Grade Heaven Opening Realm Junior na ito ay magkakaroon ng ganitong pambihirang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Wala sana kung iyon lang, ngunit gumamit pa ang maliit na bastard na ito ng kakaibang secret technique na maaaring direktang bombahin ang kanyang miniature universe. Ang gayong secret technique ay ganap na hindi pa nagagawa. Nang ang miniature universe ng matandang lalaki ay nanginginig at hindi niya ma-access ang kanyang lakas, si Yang Kai ay sumugod at tumayo sa kanyang harapan. Isang nagbabantang pakiramdam ang agad na bumaha sa puso ng matanda nang bahagya niyang may taas ang palad at ihampos ito sa kanyang kalaban. Imposibleng mapinsala ng pag-ataking ito si Yang Kai sa anumang paraan dahil walang kapangyarihan sa likod nito. Walang kahirap-hirap na hinarang ni Yang Kai ang hampas ng palad at sa susunod na sandali, ang kanyang mga kamay ay nagningning ng asol at dilaw na liwanag. Pinagdikit ang kanyang mga palad sa kanyang harapan, isang dalisay at walang dungeons na purifying light ang bumalot sa matanda na 7th Grade Heaven Opening Realm. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan ng kabilang partido bilang isang Black Ink Disciple, natural na may sariling paraan si Yang Kai para makitungo sa matanda. Sa kabilang banda, ang reaksyon ng matanda ay parang tinamaan ng kidlat.
Halos lumuwa ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga socket at ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Habang nawala ang itim na aura sa kanyang katawan, unti-unting hamupa ang sakit. Nakipag-away si Yang Kai sa isang Black Ink Royal Lord sa Black Prison, at sa oras na iyon, maraming 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang napinsala ng Black Ink Strength. Siya ay umasa sa Purifying Light upang ibalik ang kaayusan mula sa kaguluhan at iligtas sila. Sa makatuwid, si Yang Kai ay gumaganap lamang ng isang pamilyar na aksyon sa puntong ito. Ilang sandali pa, tumigil ang paglabas ng Black Ink Strength sa katawan ng matanda. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at pinag-aralan si Yang Kai nang may nagtatakang tingin. Ang pagkabigla, gayunpaman, ang pinakadakilang emosyon na naramdaman niya sa sandaling ito. Senior. Mahinang tawag ni Yang Kai. Noon lang tila nagising ang matanda sa kanyang pagkatulala. Sabik siyang napabuntong hininga at sinabing, "Tara na, hindi tayo maaaring manatili dito." Medyo matagal na silang nag-away ngayon kaya walang masabi kung kumalat na ba ang kaguluhan sa paligid. Ang pananatili dito ay makakaakit lamang ng iba na pumunta at imbestigahan ang sitwasyon. Maraming pagdududa si Yang Kai sa kanyang puso, ngunit malinaw na hindi ito ang oras para magtanong. Pagtango-tango, mabilis siyang sumunod sa likod ng matanda at nagmamadaling pumunta sa malayo. Marshall Peak, Kabanata 4914. Pag-uusap. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang mag-asawa, dumating ang ilang figure mula sa iba't ibang direksyon. Halatang naaakit sila sa pabago-bago ng labanan kanina lang. Matapos imbestigahan ang magulo na larangan ng digmaan, lahat ng taong dumating ay lumingon sa puno ng Profound Yin Spirit Fruit. Pagkatapos, sila ay naghiwa-hiwalay at nawala ng walang bakas pagkaraan ng ilang sandali. May isang karst cave na nakatago sa loob ng tiyan ng isang bundok. Ginabayan ng matanda na 7th grade Heaven Opening Realm si Yang Kai sa lugar na ito, at nang makapasok na sila sa kuweba, mabilis siyang naglagay ng iba't ibang mga hadlang upang ihiwalay ito. Noon lamang siya umupo ng naka-crossleg, tahimik na inikat ang kanyang secret technique, at inayos ang kanyang paghinga. Napakaraming tanong ni Yang Kai na hindi niya alam kung saan magsisimulang magtanong. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga kilos ng matanda, matyaga lamang siyang maghintay. Hindi na siya nagpapigil nang gamitin niya ang cow punch niya sa laban nila kanina. Sa gayong marahas na puwersa na humahampas sa miniature universe ng matandang lalaki, natural lang na medyo hindi matatag ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa ang lumipas bago huminga ng malalim ang matanda at iminulat ang kanyang mga mata. Umupo si Yang Kai sa tabi ng matanda, mukhang nag-aalala. "Senior, malubha ka bang nasugatan?" Siya ang nakasakit sa kabilang partido, kaya medyo nakaramdam siya ng paumanhin. Kaya lang, wala na siyang ibang pagpipilian dahil sa sitwasyon noon. Sinubukan siyang patayin ng kabilang partido, kaya hindi siya inaasahang maupo at maghintay sa kamatayan. Hindi sumagot ang matanda at sumagot ng isa pang tanong sa halip. "Hindi ka ba Black Ink Disciple?" Ang binata sa kanyang harapan ay kaya pang iwaksi at linisin ang Black Ink Strength sa kanyang miniature universe. Ang ganoong kakayahan ay kahindik-hindik. Sa kakayahang ito, natural na imposible para sa kanya na mapinsala ng Black Ink Clan at maging isang Black Ink Disciple. Umiling si Yang Kai bilang tugon. "Hindi." Nagtataka ang matandang lalaki. "Kung hindi ka Black Ink Disciple, paano ka nagpakita rito?" Mahaba at komplikado ang kwento. Itong junior na ito ay magpapaliwanag mamaya, ngunit mayroon muna akong ilang katanungan para sa iyo, senior. Tumingin si Yang Kai sa matanda. Tumanggo ang matanda. "Magsalita ka," nagtanong si Yang Kai. "Ito ba ang Black Ink Battlefield?" Bahagyang kumunat ang noo ng matandang lalaki at naguguluhang tinitigan si Yang Kai, na parang nagtatanong na nandito ka lang, bakit hindi mo alam kung nasaan ka? Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, sinagot niya pa rin ang tanong. "Oo at hindi. Ano ang ibig mong sabihin na oo at hindi?" Natarante si Yang Kai sa sagot. Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ng matanda. Ang lugar na ito ay isang sealed world sa loob ng Black Ink Battlefield. Kapag lumabas ka sa sealed world, makakarating ka sa totoong Black Ink Battlefield. Labis na namangha si Yang Kai. Isang sealed world. May sealed world sa Black Ink Battlefield. Tinitigan ng matanda si Yang Kai, lumaki ang kanyang kalituhan. Ang Black Ink Battlefield ay napakalawak. Mayroong hindi mabilang na mga sealed world dito. Yung ekspresyon niya parang nagsasabing anong nakakagulat doon. Natahimik si Yang Kai sa pagmumuni-muni. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang tanawin na nakita niya nang siya ay lumabas mula sa Void Corridor ay ibang-iba sa kanyang inaasahan. Ito pala ay direktang pumasok sa isang sealed world.
Sa sandaling umalis siya sa sealed world na ito ay maituturing siyang nakarating sa Black Ink battlefield. Lagi na bang umiral ang sealed world na ito? O, ito ba ay natuklasan kamakailan lamang nang hindi sinasadya? Tanong muli ni Yang Kai. Ilang buwan na ang nakalilipas, lumitaw ang pasukan ng sealed world na ito. Noon lang namin natuklasan ang lugar na ito. Sagot ng matanda. Ilang buwan na ang nakalipas ay kasabay ng pagkamatay ng Black Ink Royal Lord. Hindi alam ni Yang Kai ang koneksyon sa pagitan ng dalawang insidenteng ito, ngunit natitiyak niyang may kaugnayan sila sa isa't isa. Sa anumang kaso, ang sitwasyong ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapayapaan ng isip. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay ang Black Ink Clan ay matuklasan ang pasukan sa Void Corridor. Mukhang naghanda na ang mga Ancient Great Expert. Ang sealed world na ito ay maaaring nauugnay sa mga pamamaraan ng Ancient Great Expert na nag-set up ng super array sa Black Territory. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatago ng pasukan sa Void Corridor sa loob ng isang sealed world ay tiyak na magbibigay ng karagdagang layer ng seguridad. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago muling nagtanong. Base sa sinabi mo kanina, parang hindi lang ikaw ang nakapasok sa sealed world na ito. Tumango ang matanda. Oo naman. Mayroong maraming mga kayamanan sa sealed worlds na nakakalat sa buong Black Ink battlefield. Ang mga kayamanang ito ay walang halaga sa Black Ink Clan, ngunit ang mga ito ay mahalaga sa Black Ink Disciples. Kaya naman maraming Black Ink Disciples ang mag-aagawan para makapasok sa isang sealed world sa sandaling lumitaw ang isa. Napataas ang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon, lihim na nagagalak na ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay nasa mas mahinang panig. Mahirap na sana siyang makayanan kung hindi man. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ito, nagtanong pa siya ng isa pang tanong. Senior, nasugatan ka ba dati? Paano pa kaya ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay matatalo at mapapaikot sa kanya ng ganoon kadali? Binigyan ng matandang lalaki si Yang Kai ng isang matalim na tingin bago siya umiling. Hindi ako nasaktan. Kaya lang, hindi kumpleto ang miniature universe ng Old Master na ito. Natahimik sandali si Yang Kai bago naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ng matanda. Ang dahilan ng pagkakaroon ng isang hindi kumpletong small universe ay dahil isinakripisyo niya ang isang bahagi nito. Mayroon lamang isang sitwasyon kung saan ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay kusang loob na gumawa ng ganoong sakripisyo, kapag sila ay napinsala ng Black Ink Strength. Sa panahon ng labanan laban sa Black Ink Royal Lord, maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ang nasira ng Black Ink Strength. Para sa ilan, nagawa ni Yang Kai na alisin ang Black Ink Strength sa tamang panahon, ngunit para sa iba, wala silang ibang pagpipilian kundi isakripisyo ang isang bahagi ng kanilang miniature universe upang iligtas ang kanilang sarili. Iyon ang tanging paraan para maiwasan ang kanilang sarili na tuluyang masira ng Black Ink Strength. Ang matandang ito ay malinaw na dumaan sa isang katulad na sitwasyon noon, kaya naman ang kanyang miniature universe ay hindi kumpleto at kung bakit ang kanyang lakas bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay tila napakahina. Para sa high-grade Heaven Opening Realm Masters na nagal-inang ng 10,000 taon, ang pagsasakripisyo ng isang bahagi ng kanilang miniature universe ay nangangailangan ng malaking tapang at determinasyon. Habang nakikipaglaban sa Black Ink Royal Lord, nasaksihan ni Yang Kai ang high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises na nagsasakripisyo ng mga piraso ng kanilang miniature universe gamit ang sarili niyang mga mata, isang pagkilos na lubhang nakaapekto sa kanya. Kung ang mga ganitong sitwasyon ay nangyari sa Black Territory, kung gayon ang mga katulad na sitwasyon ay tiyak na karaniwan sa Black Ink battlefield. Patawarin mo ako, Senior. Itong junior na ito ay kara-rating lang dito, kaya maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Bahagyang naningkit ang mata ng matanda sa mga katagang iyon. Kara-rating lang dito. Saang Cave Heaven o Paradise ka nabibilang? Umiling si Yang Kai. Ang junior na ito ay hindi nagmula sa alinmang Cave Heaven o Paradise. Hindi rin ako pumasok sa Black Ink battlefield sa pamamagitan ng No Return Pass. Alam niya kung ano ang hinala ng matanda sa puntong ito, kaya siya ang nagkusa na ituro ang mga katotohanan ito. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng matandang lalaki matapos marinig ang tugon ni Yang Kai. May isa pang paraan para makapasok sa Black Ink battlefield bukod sa No Return Pass. Ang No Return Pass ay ang huling linya ng depensa laban sa Black Ink Clan. Hanggat matatag nilang ipinagtanggol ang No Return Pass, ang Black Ink Clan ay hinding-hindi tatantong sa 3,000 worlds. Iyan ang paniniwalang pinanghahawakan ng lahat ng Cave Heavens at Paradises. Iyon din ang dahilan kung bakit sila nahihirapan ng husto sa loob ng maraming taon.
Gayunpaman, sinabi ni Yang Kai na hindi siya nakapasok sa lugar na ito sa pamamagitan ng no-return pass, kaya paanong hindi mabiga ang matanda? Kung may makapasok sa lugar na ito sa ibang landas, maaaring gamitin ng Black Ink Clan ang mismong landas na iyon para salakayin ang 3,000 mundo. Iyon ay isang bagay na sisira sa pagkapatas na umiral sa daan-daang libong taon. Wala kang dapat ikabahala, Senyor. Tinatakan ko na ang landas na nagdudugtong sa lugar na ito. Kaya nga nandito ako ngayon. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay upang bigyan ng katiyakan ang matanda, alam niyang mas maraming pagdududa ang kabilang partido kaysa sa kanya ngayon. Matapos maisip ang kanyang mga iniisip, tinanong niya. Senyor, maaari mo bang payagan akong suriin ang iyong miniature universe? Ginamit ni Yang Kai ang purifying light sa matandang lalaki kanina, kaya lohikal na pagsasalita, ang Black Ink strength ay dapat naganap na tinanggal. Magkagayunman, pagdating sa mga ganitong bagay, hindi siya mapalagay maliban kung susuriin niya ang miniature universe ng kabilang partido. Ang mga lihim na kailangan niyang ibunyag ay napakahalaga, kaya mas mabuting magkamali sa panig ng pag-iingat. Walang alinlangan na naunawaan ng matanda ang pagsasaalang-alang ni Yang Kai. Kaya, tumanggo siya at nagkusa na buksan ang portal sa kanyang miniature universe nang walang pag-aalinlangan. Sige. Sa 3,000 mundo, isang malaking kahihiyan para sa isang tao na masuri ang kanilang miniature universe. Sa Black Ink Battlefield gayunpaman, ito ay isang karaniwang kasanayan. Masasabing lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa Black Ink Battlefield ay dadaan sa prosesong ito pagkatapos ng bawat laban. Ito ay isang espesyal na custom na nilikha ng natatanging kapaligiran dito. Hindi tumayo si Yang Kai sa seremonya dahil hindi ngayon ang oras para maging magalang sa isa't isa. Ang kanyang Divine Sense ay bumagsak sa miniature universe para sa isang pagsisiyasat. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi niya ang kanyang Divine Senses. Patawarin mo ang aking kabastusan. Walang natira sa Black Ink strength sa miniature universe ng matanda, at gaya ng nabanggit niya kanina, talagang hindi kumpleto ang miniature universe ng matanda. May malinaw na mga bahagi na nawawala, na naging sanhi ng pag-agos ng World Force sa kanyang miniature universe sa isang awkward na paraan. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya maibigay ang buong lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kabilang banda, ang matanda ay hindi nagpakita ng hilig na tingnan ang miniature universe ni Yang Kai. Tila lubos siyang nagtiwala sa purifying light ni Yang Kai. Sigurado akong marami kang tanong, Senyor, pero mahabang kwento. Mangyaring hayaan itong si Junior na dahan-daang ipaliwanag sa iyo ang sitwasyon. Mabuti. Mangyaring sabihin sa akin ng detalyado. Tumanggo si Yang Kai bilang tugon. Una, nilinaw niya ang kanyang pagkakakilanlan at background. Maging ito ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang Voidland Master, High Heaven Palace Master, o isang Star Boundary Great Emperor, lahat ng mga pangalang ito ay hindi pamilyar sa matanda. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga Black Ink Disciples sa Langya Paradise. Noon lang bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda, ngunit tahimik siyang nakinig at hindi napigilan si Yang Kai. Nang banggitin ni Yang Kai ang Black Ink Royal Lord sa Black Territory, nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Kahit na ang mga masters mula sa iba't ibang cave heavens at paradises sa 3,000 worlds ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa Black Ink Royal Lord, wala ni isa sa kanila ang nakipaglaban sa Black Ink Battlefield dati. Sa kabilang banda, bilang isang taong patuloy na naglalakad sa dulo ng buhay at kamatayan sa Black Ink Battlefield, ang lakas ng isang Black Ink Royal Lord ay kilala ng matanda at isang malaking hadlang. Kung ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay hindi kumilos, sino ang posibleng maging kalaban ng isang Black Ink Royal Lord? Sa kabutihang palad, ang Black Ink Royal Lord na iyon ay nakulong sa hindi mabilang na taon kaya ang kanyang lakas ay hamina ng husto. Ang mga masters ng Cave Heavens and Paradises ay lumaban ng todo sa labanan at nagbayad ng malaking halaga, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay nagresulta sa pagkamatay ng Royal Lord. Nang marinig ang kinahinatnan ng labanan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang matanda. Bahagyang sinabi ni Yang Kai ang kwento, ngunit naiisip ng matanda ang mga panganib at kalupitan ng labanang iyon. Ang Cave Heavens and Paradises ay dapat na nawalan ng hindi mabilang na mga elite sa laban na iyon. Pagkatapos mamatay ang Black Ink Royal Lord, lumitaw ang Void Corridor sa lugar kung saan siya namatay. Marahan na bamantong hininga si Yang Kai. Walang nakakaalam kung saan haantong ang Void Corridor, ngunit batay sa pag-uugali ng Royal Lord bago siya mamatay, natitiyak namin na walang magandang naghihintay sa amin sa kabilang panig.
Ang destinasyon ay malamang na nauugnay sa Black Ink Clan, kaya ipinapalagay namin na ito ang Black Ink Battlefield. Kung talagang ganoon ang kaso, ang 3,000 mundo ay nasa panganib. Maaaring kakaunti lang ang kultibasyon ng junior na ito, ngunit sanay ako sa Dao of Space, kaya naman nagboluntaryo akong pumasok sa Void Corridor at muling silyuhan ito. Ang gawain ng pagsilyu sa Void Corridor ay nagdala sa akin sa lugar na ito. Sa totoo lang, katatapos ko lang sa gawain ko nang mabangga kita senior. Sa puntong ito, maaaring ituring na natapos na ni Yang Kai na ipaliwanag ang kanyang pinagmulan. Maraming beses na nag-iba-iba ang ekspresyon ng matanda habang nakikinig siya sa kwento ni Yang Kai. Ito ay isang labis na kapana-panabik at makulay na pagsasalaysay, ngunit siya ay gumaan pagkatapos makinig sa pagtatapos nito. Isang pagpapala sa lahat ng kasawian para sa isang mahuhusay na individual na tulad ng binatang ito na lumitaw sa 3,000 mundo. Ang kanyang kahusayan sa Dao of Space ay nagbigay daan sa kanya na selyuhan ang Void Corridor sa isang napapanahon at epektibong paraan, kaya ang mga kahihinatnan ay hindi naging kakilakilabot. Hindi katakataka na ngayon lang naramdaman ng Old Master na ito ang mga pagbabago sa Space Principle, ito pala ay dahil sa Void Corridor. Tila naisip na ng matanda ang sagot sa isa sa mga tanong niya. Nagtanong si Yang Kai. Mula sa pananaw ng isang Black Ink disciple, wala ka bang pinaghihinalaan, senior? Sumagot ang matandang lalaki. Nagdududa ako, ngunit ang Old Master na ito ay naabala ng profound yin spirit fruits noong panahong iyon, kaya hindi ako mapakali na imbestigahan ang isyo. Magaling. Matapos masilyuhan ang Void Corridor, ang Old Master na ito ay walang mahanap na anumang kapintasan. Naniniwala ako na ang ibang mga Black Ink disciples ay wala ring mahahanap kahit na dumaan sila sa lugar na iyon.